Masasaya silang bata. Totoo nga ang chismis ng mga matatanda dito. May gusto nga dyan sa loob ng simbahan. Eh bueno, kung uwi na ako't magbabasbas ako ng asin sa aking bundungan, eh baka sumama sa aking mga kaluluwa. Kung rin, umuwi ka na. Huwag ka nang lumuhod at lumapa sa harapan ng altar. Baka napisan ka na mahumuto dyan sa loob. Salamat po sa pag-aalala, pero kailangan ko ba pong na para sa kaibigan ko? Baka pag-aasawa ka rin. Tayo mo sa bakla. Ay, hindi ho. Masama ho yun. Sabi sa Biblia. O siya, uuwi na ako. At ako'y manonood pa ng teleserye ni Jean Garcia. Ngayon ang binatago ako, Miss Anne, ay nangarap akong ikasal. Palagi kong dinadaan sa dasal ang kahilingan ko sa Panginoon. Madalas sila akong nakikita nagro-rosaryo, nagnonovena, at magdamag na nakadipa sa altar para lang maiparating ko sa Diyos ang sakripisyo ko. Makahanap lang ng tunay na magmamahal sa akin. Isang umuulan na gabi, nililinis ko ang revolto ni San Rafael ng biglang Segunda siya, gracia plena, Dominus tecum, benedictatum mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Nasa bandang pintuan ako ng simbahan at natanaw kong may madreng nakaitim na abito ang tumakbo at biglang lumuhod sa gitna ng altar. Paulit-ulit ang kanyang panalangin. Naagaw ang atensyon ko ng pag-iyak niya, Miss Anne. Tahimik-himik, nakakakilabot. Nagtaka ako kung bakit may madre ng ganong oras sa San Rafael. Baka dahil sa masamang panahon. Lalapitan ko na sana ang humahagulgol na madre ni biglang namatay ang kuryente sa buong simbahan. Ma'am Romano, nandiyan ba kayo sa opisina? May flashlight po ba dyan? Patawarin niyo ako sa Ginoo, pero hindi ko kaya magpakasal sa inyo. Mahal ko siya, Panginoon. Patawad po. Dahan-dahan akong lumapit sa umiiyak na madre. Pinilit kong anunagin ang mukha niya pero napatungo siya habang nakadaog palad na umiiyak. Malapit na ako kay sister para kalamanin ang loob niya ng biglang bumalik ang kuryente. Bumukas muli ang lahat ng ilaw sa loob ng simbahan pero wala na ang umiiyak na madre. Natakot ako, Miss Anne. Napatakbo ako papauwi sa amin. Hindi ako nakatulog ng gabi niyon. 3:00 na ng hapon nang lumabas ako ng kwarto ko.
Aba, ang CEO ng simbahan. Gising na. Paghinamos ka na ng mukha mo. Manghingi ka ng ulam sa kapitbahay. Manananghalian na tayo. Lola, nandito ako pagod eh. Hindi kumibo ang lola ko. Hiniglaan ako nito sabay sigaw ng, Armida! Ere naman ang ulam mong adobo! At isang pakpak lang kami ng apo ko. Hindi ako nakapagluto, gawa ng rayuma ko. Hirap tumayo. Echo. Lola, tama na po yung pamilya ng ulam. Titigil ako kung titigil ka sa kagaguhan mo. Ano kagaguhan? Yan, patulak-tulak ng karo ni San Rafael sa prosesyon. Paglilinis ng paso ng simbahan. Pag-ulit ng simbahan. Pagtalimbang ng kampana. Nagawa na lahat ni Dilma Santos yan sa Kampanerang Cuba. Rafi, pagtrabaho ka na. Yung totoong trabaho. Lutang ang isipan ko noon kaya hindi ko masyadong narinig ang Lola Maya ko na naka-Zumba outfit kahit nirarayuma raw siya. May magaling maganda dito. Ha? Hindi po sa alta. Hindi pa rin siya nananahimik? Sino? Siya. Si Sister Florita. Sister Florita? Kilala niyo yung multong umiiyak na nakita ko kagabi? Kaya hindi ako nagsisimba dyan sa San Rafael eh. Natatakot ako. Dahil sa pagmumulto ni Florita. Anong kwento, Lola? Sino ba yung mga pinagtatakutan mo? Yung madring nagmahal sa isang magsasaka. Pero matagal na ang kwentong yun. 1958, 1959. Ewan ko, basta 19 na yun. Bata pa ako nang masaksihan namin ang pagtagpat sa ulo ni anak Leto Inares. Sino si anak Leto Inares, Lola? Ang anak ng si ni Don Clodoaldo na kapilang ama ni Sister Florita. Tatlo silang magkakapatid, sabi ng nanay ko noon. Si Flora, si Teresa, at si Florita. Lahat sila gustong ipasok sa kumbento ni Don Clodoaldo. Dahil ang chismis, dating kura paroko sa ibang lugar si Don Clodoaldo. Naunang pumasok sa kumbento si Flora. Pero isang gabi, hindi na natagpuan ito. Ang chismis ng bata ako, nagtanong raw. Sumama sa nobyo nitong isang fotografo na taga Madrid pa. Nagalit si Don Clodoaldo. E binuntun ng lahat ng sama ng loob kay Teresa na pangalawang anak. Buong pusong pumasok sa kumbento si Teresa. Pero isang araw, nakita na lang nilang tumalong ito mula sa kampana ng simbahan. Nagpatiwakan? Oo, yan ang sabi-sabi. Pero si Sister Florita, ang matapang sa tatlong magkakapatid, dati-dati itong nagpapaiwan sa harap ng altar. Umiiyak. Nakikiusap. Ay, tatawarin mo ako. Mahal na nandiyan.